Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Isang magandang araw po mga kagapay. Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong programa, ang Serbisyong OFW. Bumabati po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang programang Serbisyong OFW po ay sa pakipagtulungan ng Global Filipino Movement para po sa napapanahong impormasyon at makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Kaagapay, ang Serbisyong OFW sa pakipagtulungan ng GCTV ay naghahatid sa inyo ng mga gabay, inspirasyon at napapakinggan, napapanood na rin sa FEBC Radio TV at sa Signal Channel 185. Nagmamagandang araw na rin po tayo doon sa mga nakatutok na dyan sa 1143 DCMR Santiago Isabela. Binabati na rin natin ang mga magigiting na mga manggagawa, ang station manager, Mr. Ted Dalohan. Kumusta po kayo dyan? Maging ang production staff, Janine Javier, at ang mga production tech, Bar Marcelino, JM Maguliado, at marami pang mga tagapakinig at tagapanood dyan sa DCMR. Magandang araw po sa mga nakatutok na sa kanilang mga tahanan at iba't ibang platform ng DZAS. At sa araw na ito, siyempre, wini-welcome natin ang ating mga kasama, mga kaagapay, mga ka-partners sa Ministry for OFW, Pastor Rene Bunsoy at Attorney Carlos Cao Jr. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw po, Pastor Joe, Pastor Rene. Magandang araw po, Pastor Ni. Siyempre, mabati muna tayo sa ating pong mga kasamahan dyan sa 1233 DYVS Bacolod at sa 1116 DXAS Zamboanga. Buenos dias po dyan sa inyo at sa inyo pong mga production staff on duty. Ang programa pong ito ay mababalikan ninyo sa Pinoy Connection sa YouTube channel, FEBC Radio TV araw-araw magmula Lunes hanggang Biyernes 8:15 hanggang 8:55 ng umaga. At syempre kung kayo po ay mapapadaan sa Facebook page ng The Global Filipino Movement, mapapanood nyo rin po ang Serbisyong OFW araw-araw ng sabayang oras. At ito po ay dahilan sa partnership ng FEBC at ng GFM, nagsama at nagpalakas upang magbigay ng gabay sa mga Pilipinong magagawa abroad at sa kanilang pinakamamahal na pamilya. Kaya po patuloy ang lambing namin, kayo po ay mag-subscribe sa aming pong YouTube channel. Ayan, Pastor Ni. Ito po naman ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At siyempre po tayo po nagpupugay din sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig, mga tagapanood sa buong mundo at sa buong kapuluan ng Pilipinas. At siyempre ito, ang tawag po namin ito ay roll call sapagkat meron po tayong presensya ng ating mga kababayan sa 222 na mga bansa at mga territories all over the world. Bagamat nabawasan po yan ng close to 1 million OFWs po. Pero sa biyaya po ng Panginoon Diyos, nakakabalik na po sila. Kaya lang, ang panalangin po natin ay magtulungan ang lahat, hindi lang sa Pilipinas, kundi mga mamamayan ng mga host countries, para matapos na po yung COVID-19 pandemic na anumang variants, At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, siyempre po Luzon, Visayas at Mindanao, napakasarap naman talagang bigkasin, lalong napapalapit sa ating puso. Ang ating pinakamamahal na bansa, siyempre po 7,641 ang mga isla po yan, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad at 42,045 na mga barangays. Na kung saan po ang ating mga taga-subaybay, ang panawagan po natin, mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo, mag-cooperate po tayo sa ating pamahalaan, national government, LGUs, magtulungan tayo. Let's take care of each other, para masugpo na talaga with finality ng ating Panginoon. Yan pong COVID-19 pandemic na yan. Pastor Joe, Pastor Rene.
Amen. Amen At po. Amen po. present mula dito sa San Mateo, Rizal. Alam nyo pa, Attorney Kaudma, napaka-timely nung paalala. Lagi yung pinapaalala yan sa ating mga kababayan. Ang GFM ay sumunod dyan. Kaya naka-work from home lahat ang mga staff. Walang pupunta ng opisina para sumunod sa pag-iingat ang mga manggagawa. Kaya doon sa mga pupunta ng opisina, wala po munang opisina sa GFM. Ano po? At sa araw na ito, tamang-tama, ako na po ang magbibigay na rin ng ating devotion, reflection. Eksakto doon sa sinabi ni Attorney Carlos Cao Jr. Ang taong ayaw magbago kahit palagi ang sinasaway ay biglang mapapahamak at kailanmay hindi nagagaling. Nako mula po yan sa Kawikaan 29:1. Ulitin ko po. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla ang mapapahamak kailanmay hindi nagagaling. Akala ko may COVID dun sa dulo Hindi nagagaling sa COVID. Pero ito'y matagal na pong sinasabi ng ating pamahalaan talaga. No? Napaaga nga lang partner yung pagtatanggal ng face shield di ba? Kasi nga dahil sa demand ng mga mamamayan na tanggalin na abala, ang bigat sa mukha, ang bigat sa ilong, ang daming mga reklamo diyan. Pero ito mga kababayan, pinaalalahanan uli din tayo noon na iwasan munang magkaroon ng mga bisita sa bagong taon, magpunta ng mall. Hindi ho tayo nakinig, inaani na po natin ngayon itong pag-akyat. Kahapon ay 27,000 plus. Less than 28,000 ang COVID infected. So, ang paalala ng salita ng Diyos, abay, kapag lagi tayong sinasaway, abay nakakainis yung lagi kang sinasaway. Nasabi nga ng comment sa ibang Facebook, kayo na maging Pangulo kung ayaw niyong makinig sa Pangulo. Kayo na ang maging Pangulo. At kung tayo ang Pangulo, ang sakit ng ulo. Ang sakit sa ulo ng lagi kang sinasaway. Alam niyo naman yan, yung sabi ng Biblia, pag lagi kang sinasaway, hindi nakikinig, napapahamak. At maraming ang nagkaganyan. So tayo sumunod mga kababayan. Hindi ho issue ito ng relihiyon, hindi ho issue ito ng Biblia. Actually, doon sa Biblia, may nakalagay nga ang mapanganib na araw na yon ay magiging suwail sa magulang ang ating mga anak. Ay pag in-interpret nyo po yan, yung paglabag din at pagiging suwail sa mga direktiba ng ating pamahalaan, yan sinasabihan na tayo ng banal na kasulatan. Sumunod tayo sa mga namiminuno sapagkat sila'y mga kinatawan ng Diyos, tinalaga ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kung wala tayong ginagawang masama, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Pero kapag gumagawa ng masama, ay dapat na matakot talaga sa pamahalaan. Yan po ang ating sharing at hinga natin ang ating mga kapartner ngayon ng kanilang mga reflection dito sa verse na ito. Una po kayo, Pastor Rene. Sige po. Alam niyo kasi ayon lang sa mga datos na nakikuha natin, it only goes to show na talagang dahil sa pagdami nga, nakita natin yung mga factors niyan dahil dito na lang sa aming subdivision. Talagang wala nang nagmamask. Wala nang naglalaro ng basketball, nakatambay sa kanto, sa harap ng bahay nila, nag-uusap, wala nang social distancing. And it is expected, kaya nga, ang resulta ng mga pagka ikaw ay palaging sinasaway, ay napapahamak nga. Hindi lang yon. There are consequences. And kung ang application lamang ay itong ating pinag-uusapan patungkol sa research ng cases, these are the consequences. Tama yung sinabi mo, Pastor Joe. And paulit-ulit, kaya nadidinig nyo ang ating butihing pastor ni palagi yan sinasabi niya, sana po mag-ingat at sumunod dahil yun lamang po ang magiging contribution natin
yung pong hindi paglabas, yung pagsunod sa mga protocol ay malaking bahagi na para makatulong ito sa pag-improve ng sitwasyon natin na nararanasan ngayong mga panahon ito. Sabi nga po ni Pastor Joe kanina, no, Pastor Rene, talagang napapanahon itong bahagi ng kasulatan na ito na ating pinagbubulay-bulayan ngayon. No? At tama po kayo, Pastor Joe, no? Pumalo na ng 27,000 yung daily infection rate. Pero yung mga sumunod na araw po, pumalo na ng 28,000. Pumalo na ng 28,000 at ang estimate po ay mukha daw na mga 3 million na. In a matter of just a few weeks, kasi kung natandaan po natin, nabanggit niyo po yan, Pastor Joe, less than 200, 156 na nga lang bago nagpasko, bago dumating yung Omicron variant na yan, nasa 156, yun ang pinakamababa. Ikumpara mo po yan ngayon sa umalo na mahigit na 28,000 daily infection rate at ang estimate nga, maabot-abot na raw yan ng 3 million ng mga Pilipino ngayon na infect. Ito po, sabi nga ni Pastor Joe, ako I go along with that, Pastor Joe. Maraming tumuligsa din Diyos sa face shield na yan. Sa buong mundo raw, tayo lang ang basically naka-face shield. Pero ano po ang dinulot niyan? Yung pong bago magpasko, ang sabi po ng mga international agency, World Health Organization pa nga nagsabi, yung ranking po natin sa recovery, from 103rd ranking, umakyat po tayo ng 57. Number 57 po tayo sa recovery performance. Tanghala natin, tuloy-tuloy na nga. Kaya lang, inalis yung sa demand ng mga tao, inalis yung face shield. Dumating ang Omicron variant. Ayan na po ang nangyari. Pero ganun pa man, sabi nga, ang warning sa atin do sa salita ng Diyos, pagka tayo ay dinidisiplina, makinig po tayo. Kapag kasi hindi ka na nakinig, baka bandang huli, wala nang solusyon. May pag-asa pa po tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Basta mag-cooperate po tayo at sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Alam nyo, Attorney Cow at Pastor Rene, yung December, nag-uusap tayo, partner, di ba? Sabi ng anak ko, nasa Pabella kasi bagamat maternity yan, yung hospital na yun. Inaanak nyo, Attorney Cow, si Kelly Jan. Malapit na maging full-fledged doktora yan. Doktora Hana. Alam nyo po, ang tinutukoy ko po si Kelly, Attorney, si Kelly Jan. Si Kelly naman. Si Kelly. Ang sabi niya pa, December ito, mga 15, sabi niya pa, ito ang projection ng Pabella. Pagdating ng January, magsa-surge ang COVID. Ako naman, hindi ko mapaniwalaan dahil una, alam mo naman tayo, may faith tayo, hindi mangyayari yan kasi pababa na yung Ang sabi niya pa, sabi ko, saan manggagaling yung surge na yan? Sabi niya, tiyak dito sa ang sinugurado itong holidays na dadating. December 25, bagong taon na mga tao nasa mall. Talagang parang walang COVID. Parang walang pandemic. Wala. Samantalang kami, pag namimiling ng ganyan, nahiwalay ako sa karamihan. Nahiwalay ako para hindi lang madikit ka sa mga tao. Pero ganun pa man, ganun ang talaga mga tao, hindi mapigilan. So ito na po, inaani na natin ang tigas ng ating mga, hindi tayo nakikinig sa ating pamahalaan at minsan ipinupus pa yung karapatan. Hindi karapatan ang pinag-uusapan ngayon, kundi kaligtasan ng ating buhay, kaligtasan ng mamamayan. At sana po makapagbigay po ito ng encouragement na tayo, siyempre iingatan din tayo ng Panginoon kahit sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Pero makinig po tayo sa mga namamahala dahil sila ang may responsibility sa ating mga mamamayan. Especially ang Pangulo, ang IATF na nagsasuggest o nagbibigay ng mga katotohanan tungkol sa kanilang mga findings. Kaya yan po ang paalala ng salita ng Diyos, Proverbs 29:1. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla ang mapapahamak at kailanmay hindi na gagaling
Sana'y hindi tayo makarating sa ganyang sitwasyon na hindi tayo gagaling, bagkus gagaling tayo dahil sumusunod tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala muli ng iyong salita mula sa Kawikaan 29:1. Tulungan mo kaming maging masunurin, makinig sa mga saway upang hindi kami mapahamak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Okay, partner, it's your turn. Pagbasa sa ating mga katanungan. At yes, dahil araw na naman ng pagsagot, no? Araw ng pagsagot sa ating dali mo, mga katanungan. Alam niyo naman po na naaalala natin yung mga billing sa atin. So, yes, ito na po. Masulurin tayo sa mga authorities natin. Sa FEBC po. Ito po. Magandang araw sa inyo, Pastor Joe, Pastor Rene, at Pastor Nick. Baka sakaling matulungan niyo po kami sa mga fully vaccinated OFW na naka-quarantine dito sa Cebu. Some of us here scheduled for swabbing today, majority ay overstay na. Wala pong komunikasyon sa BOQ at OWA, and we don't know kung sinong dapat kausapin. Sana po matulungan niyo po kami. Ayan. Ako na sasagot, attorney. Kayo po yan. Alam mo, partner. Mainit pa ito. Alam mo, partner, kagabi lang, kanina madaling araw, nag-PM na sa akin yung 3 beses na swab. Metro Manila to, 3 times siyang iniswab, bali pang 4 yung sa Saudi. Metro Manila, partner to, tumagal siya ng starting December 30 hanggang ngayon. Kaninang umaga lang o ngayon lang umaga lalabas. So more or less mga 10 days o 11 days. Matagal na yon, partner, kasi ang protocol ay 5 days to 7 lang. 5 days swab, 6, 7 result, 72 hours ang result. Pero ang sinasabi natin, kaya ko binabanggit ito kasi iba ang naging sitwasyon ng Cebu. Ang Cebu nagka-audit, nagkaroon ng bagyo. Ang mga laboratory sarado, partner. Ang mga hotel nasira. Imagine that kung anong chaotic situation. Yung mga OWA staff na sila rin ay binagyo. Binaha din sila. Kaya ang ating sagot po dyan, kaunting unawa po. Konting unawa. Hindi man kami sa OWA, kaya lang kapartner po tayo ng OWA, nakikiusap na rin kami. Naunawain po muna natin ngayon. Ang nangyayari, partner, dinadala sa ibang laboratory yung mga yung mga result. Siyempre yung communication, putol ang mga kuryente that time. So, hopefully, itong tanong na ito ay tapos na, partner. Kasi sometimes, di ba, isang araw lang maraming nangyayari. Correct. So posible na ito'y nasolusyonan na ng ating OWA dyan sa Region 7. Alright. At susunod na katanungan. Pero po sa inyo, wala po ba talagang consideration sa quarantine sa Pilipinas? To be honest po, umuwi ako ng Pilipinas para libing ng mother ko. Hindi ko po siya inabutan dahil 14 days na quarantine ng akala ko po ay 5 days. Sana po magkaroon ng consideration regarding po sa ganitong bagay. Thank you po. Again, unawa po, unawa. At ito nga po, ma-cite ko lang, nakikidalamhati po kami sa inyo. Nakakalungkot nga po na ang dahilan ng inyong pag-uwi ay para, siyempre, tama ba yung dinig ko, Pastor Rene, na mukhang interment ng kanyang magulang, na pumanaw, po. Ito po ang isang magandang example, si Bishop namin, sa United Methodist Church, sa Davao Episcopal Area, Bishop Rudy Juan. Malamang kilala niyo po niya, madalas mag-guest sa mga programa po ng 702 DZAS, FEBC, yung kanyang biyanan, Dr. Solomon Samson, Dr. Samson Lapus, isang patikang dentista, advanced age na, of course, I think close to 90 years old, Pumanaw po, siya po naka-base lang sa Davao at saka kanyang may bahay na si Dr. Lurlin, Dr. Alay, hindi po sila nakapunta na, Pastor Joe. Maraming ganyan nangyari.
pumanaw ang very, very close family member. No? Hindi po sila nakarating sa Pampanga lang po yun. Kaya ako po nabanggit yan, ay kailan ko lang nalaman, Pastor Joe, naging napakabuti po sa akin ng doktor na ito, dentistang ito. Nung ako po ay pastor, batang-batang abogado ako, kapapas ako sa bar. Sabi ng Panginoon, magpastor ka. Abogado ka, pastor ka pa. Sabi, saan po, Lord, ka ako? Doon sa bukid, sa Pampanga. Ano ho, sa maliit na bukid yun, may church doon, ano. Wala pa kami sasakyan noon, batang abogado ako eh. Wala pa kami sasakyan. Kami ni Ate Nene nanggagaling sa Sikatuna Bliss, low-cost housing po yan. Tricycle, jeep, bus, tricycle na naman hanggang makarating kami doon sa church, doon sa kabukiran, sa Manena, sa San Luis, Pampanga. Ano po? Ito pong doktor na ito noon, bata pa siya noon, sinasakay po kami, inaangkas kami doon sa kanyang Volkswagen. Para lang ako po bilang pastor daw, maginhawahan naman daw ako sa dami ng sakay namin kasama. Tsaka yung anak namin si Reb. Ano po, anong punto ko po rito? Unawa lang po, ano. Ako nga, hindi ako nakapunta rin eh. Gusto kong makapunta doon sa interment ni Dr. Lapus, ano po. Kaya lang po, unawa po, talagang ganyan eh. Pandemic po ito eh. Apektado po tayong lahat ng buong mundo. Yes, Pastor Joe, Pastor Robert. Yes, so tama po yung binahagi at partner ni Attorney Cow. Doon sa tanong niya kasi kung wala bang consideration. Kung konsiderasyon, madaling ibigay yan ng OWA kung tutuusin. Kasi nga, I think pinakasagrado atang reason yan, yung interment. Ano. Pero ang malalagay sa alanganin, partner, Attorney Cow, ay ang kalusugan o ang health ng Pilipinas. Dahil alam niyo naman, mas madami, partner, yung kung mayroong local transmission, kalimitan ng ating infection ay mas madami ay galing sa labas ng bansa. Kaya yung gobyerno mas mahigpit diyan maliban kung medical condition, medical reason. Pero kung namatayan, hindi nila pinapayagan dahil sa malalagay sa yung security ng Pilipinas, yung kaligtasan ng Pilipinas malalagay. Siguro part nyo na yung konting sakripisyo sa part ninyo para sa kaligtasan na rin ng inyong mga pamilya na uuwian nyo. Kasi at the end of the day, pamilya nyo rin ang mapapahamak. Kawawa naman yung family mo. Ipagpalit na lang natin yung ating damdamin, yung ating muna sa kaligtasan para sa pamilya natin. Pastor Joe, mabilis ang singit ko lang. Di po nagbo-broadcast tayo noon, nagkakagulo na nga, nagla-lockdown na nga sa Europe. Nagla-lockdown sa Africa, dahil nga sa Omicron na yan. Wala bang Omicron case dito sa Pilipinas nung panahon yon. Saan galing? May dumating po galing sa abroad. Tapos yung iba, pasaway pa. Nag-escape pa doon sa quarantine facilities. Ano po nangyari? Eto na po. Close to 3 million yata ang infection ang na-infect na Pilipino sa kasalukuyang panahon. So, sumunod lang po tayo at mag-cooperate po tayo. Tsaka pray. Yung po ang gawin natin. Pastor Ronel, yung po. Sumikip po. Amen po. At ito po ay sumunod na katanungan patungkol naman sa kanya pong repatriation. Sabi niya, mula po ako sa repatriation program. Ngayon po ay pinatawag po ako ng aking agency para magbayad daw po dahil hindi ko daw po matapos ang aking kontrata. Ano po ang aksyon na gagawin ko? Thank you po. Hindi naman po pwede yan. Ang dahilan ba, Pastor Rene, dahil sa COVID-19 pandemic, kaya siya ay na-repatriate? Hindi tapos, po malinaw. Basta siya po ay na-repatriate. At yun lamang ang laman ng kanyang question. Pinagbabayad siya. Hindi po makatarungan yung pinagbabayad pa. Kaya nga siya na-repatriate, natigil yung trabaho. Presumably. Napauwi po siya rito. Nasama sa massive repatriation program. Hindi po pwedeng sisingilin sa dyan nung agency rito, alongside the foreign principal, alongside the foreign employer. Yun po. Ang katotohanan niya, kapag na-repatriate, nag-shutdown halimbawa, parcel operation, whatever yung foreign employer, at natigil yung operation, hindi naman pwedeng mag-demand naman yung OFW, Pastor John, hindi mag-a-apply dito yung yung unexpired portion
equivalent of the salary na sisingilin. Hindi po. Ganon din naman, in equal measure, ganon din naman sa bahagi ng ating OFW. Hindi siya obligadong magbayad sa foreign employer. Yes, Pastor Joe, baka meron po kayong dadagdag. Opo, ang na-pick up ko doon, partner, yung hindi natapos yung kontrata, tapos ang aking reason, ang aking gustong malamang detalye dyan, bakit hindi niya natapos yung contract. Kasi baka dyan mayroon tayong ground na pwedeng masilip, bakit siya nag-terminate? Kasi normally, pag OFW partner, kaya ka napunta para magtrabaho. Maliban kung may mga paglabag yung employer na hindi mo matiis na, hindi mo kaya. Halimbawa, sinasaktan siya, hindi siya pinakakain. Diba? May mga ganyan. So, mapopwersa ka mag-terminate ng kontrata. Yan na may legal attorney ka, di ba? Legal naman kung mag-terminate both employer and employee. Kaya lang, ang ano doon is ang reason yung pag-terminate. Pag nakita natin yung ground na yon, pwede nating sabihin ay constructive dismissal, attorney ko, tama po ba? Na pwede kang, napuwersa kang, napilitan kang i-terminate dahil sa mga sirkumstansya na nasa harapan mo, lalo na yung binanggit ko kanina. So, gusto nating malaman nyo kasi medyo hindi kompleto partner. So, baka pwede mag-PM siya, madagdagan yung detalye. Or di kaya, they can call to our hotline. Kahit naman tayo wala sa opisina, ang hotline ay buhay na buhay po para po sa ating mga katanungan. Pastor Rene, nga po, pakiusap lang natin po, Pastor Rene, Pastor Joe, kung maaari po, kompletohin nyo yung narration of facts. Kaya kami po, siyempre, we play it safe also. Kasi sinasabi namin presumably, siyempre, gagawa ka ng assumption, gagawa ka ng presumption. Para hindi na po tayo nag-assume. Yan, Pastor Rene. Po. At siyempre, bibigay ko na rin yung contact details natin para sa inyong mga katanungan. So 0947-272-1227, 0975-001-5163, at 0917-626-2800. Pwede po kayong mag-text o tumawag dyan sa mga numero po niya. May mga katanungan pa. Ito ay good morning po, Servisyong OFW. Galing po akong repatriation mula Lebanon. Umuwi po ako ng Pilipinas dahil po sa DOLE, AKAP at Hanap Buhay program ng ating gobyerno. Way back June 2020 ay nagpa ng ako po ay magdadalawang taon na po ang papel ko. Ano po ba ang OWA extent dyan, Partner, March 20 siya, before March 20, pasok siya. Actually, namigay na po ng DOLE AKAP Bayanihan 1, Bayanihan AK 1 at saka Bayanihan 2. Nagtataka lang ako, partner, ba't ang tagal niya na hindi nare-receive kung nakapag-apply siya? Ngayon, ang sinasabi niya, magdadalawang taon na. 21 at 20 ang ibig sabihin yun, year 2020 at year 2021. Kung pinagmamadali po siya ng OWA, may basihan din siguro ang OWA kung bakit siya pinag-a-apply. Pero ang gusto ko malaman kung ano natatanggap niya sa email, partner, kasi ang DOLE AKAP email yan, minsan nakalagay Q, approve, disapprove, may mga ganun hong sa email o doon sa application. Kaya gusto ko mapuyo kung saan kang guriya ngayon doon kasi yung anak pa rin na matagal na apply kasi hindi po complete. Pag sinabing on queue, pa ng kakumpleto dokumento. Ngayon, if approve kayo, halimbawa sa mga kababayan natin, na-approve na kayo, wag ho kayo mag-alala. Yung approve na yan, it means 10,000 yan. Intayin nyo lang po ang Bayanihan 3 na budget ng national government para sa DOLE at yan ay ibibigay po sa inyo kahit matagal na po.
Mapapasa inyo po yan. Hintayin nyo lang po ang pag-release sa DOLE. Kasi bago nagtapos po ang taon 2021, pinirmahan. Ang dami nakaabang. Ang dami nakaabang. By God's surpassing grace po, talagang pinirmahan mo po ni President Rodrigo Roa Duterte, batas na po yan. Umiiral na batas. Of course, may mga ano pa yan, may mga gagawin pa dyan, mga implementing regulations. But it is already an enacted law. Tama po ang sinabi ni Pastor Joe. Bayanihan Act 3. Praise the Lord. Hallelujah. So may budget na naman po yan. Sige. Pastor Joe. Ito po pahabol na katanungan patungkol sa quarantine pa din. Magandang umaga po, taga Manila po ako. Bakit pinadaan pa po ako ng Cebu Airport para lang po sa quarantine? Sobrang layo naman po ata sa Maynila. Sana po alam po ito ng OWA. Thank you po, Servisyong OFW. Partner, ang ina-expect natin, ngayon na lang yan, ha? Hindi yung bago itong nagkaroon ng bagyo. O latest ba yan? Hindi natin malaman kung bago. Well, hindi natin alam kung ito. Dahil ito pinadala lang sa akin, binabasa lang natin. Pero siguro, kaya mag-a-assume na naman po tayo dyan. Mag-a-assume lang tayo. Presumably na naman yan. Okay, partner. Maliban sa reason ng Odette, no, kung inabot siya that time, so alam na kaninang paliwanag natin. So na dahil sa bagyo nagkaroon ng chaos doon sa kanilang pagpapatakbo, no? Pero kung yan ay after na ito na, no? Ang reason yan, partner, kalimitan ang dahilan kung bakit sa totoo lang, partner at attorney Cao, ay dapat kung Metro Manila, dito ka na talaga dapat dalhin. Kasi nga, para makatipid ang gobyerno, hindi ka nadadalhin doon sa lugar mong malayo. Kagaya Cebu to Manila, kung Manila siya. Eh di gastos na naman domestic flight yan. Shoulder na naman ng OWA. May reason behind yan. Ang isa dyan, partner, yung availability ng hotel at yung quarantine facility na nakamowa ang OWA at doon mayroong mag-aasikasong mga staff. So lahat yan kinoconsider. Hindi ho lang yan para lang mapalayo at hindi ho. May reason behind, kasama na po dyan ang availability ng hotel na doon sila ilalagay. Kasi hindi naman ibig sabihin kung lahat ng hotel, marami dyan sa Metro Manila, ay quarantine facility. Hindi po. Mayroon lang accredited ng Department of Tourism at ng DOTR ng OWA, accredited facility. So hindi pwedeng kung saan sa hotel. So, yun po ang dahilan. I think yun yung sagot no, sa katanungan nyo. And what is probably even more likely, Pastor Joe, may mga pagkakataon kasi na pagka maraming masyado, nung kapanahon yun, ang OFWs na kinakailangang makauwi, nag-charter po ng aeroplano ang OWA, ang ating pamahalaan, combine na yan, OWA, DOLE, tsaka po yung DFA, baka nakasama sa chartered flight, baka doon ang destination ng chartered flight, baka I think that's a very very probable reason. Yes, Pastor Joe, Pastor Joe. Yes po. At isa yan po sa reason. Doon available yung ating Philippine Airlines. Doon sa area ng Cebu, posible po yun. Tama po yun. In any case naman, sagot naman ng kumbaga connecting flight Kaya wala masyado tayong wala magiging problema. Okay, partner, meron pa ba? Partner, naubos natin ang mga katanungan. Kaya dyan na po nagtatapos yung ating mga katanungan. Nako, maraming salamat. Attorney Cao, baka meron pa kayong gustong i-share? Well, let's share po natin. Mag-cooperate po tayo. Cooperate. Prayer. Ano po? Yan po ang ating mga sabi may tatagtag. Pastor Joe, Pastor Joe. Okay, nako partner, kailangan na nating magpaalam, tama ba yung ating oras? Baka kapusin na tayo. Tayo muna ay mananalangin bago tayo magpaalam. Matilingin na natin si Attorney Cao na i-bless ang ating programa. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama,
Yan naman po ang napakaganda, Panginoon. Maaari kami lumapit sa iyo bilang sarili mong mga anak. Na kami po at yan ay paanyaya mo sa lahat ng iyong mga nilikha, Panginoon. Lalo-lalo po sa 7.8 billion na mga tao na apektado ngayon sa buong mundo. 7.8 billion na population po ng mundo ngayon, Panginoon. Pangako niyo, Panginoon, kung kami mananampalataya sa iyo, number 1, at pangalawa, kung ikaw ay tatanggapin namin sa aming buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, Panginoon, tinuturing mo kami na sarili mong mga anak. Pinatawad kami sa lahat ng aming sala. Kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Iniligtas sa bunganga ng impyerno. Sinulat mo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. At binigyan mo sa amin ang banal mong Espiritu na nagtuturo sa amin kung paano dadalangin ng tama. Tutulong sa amin kung paano dadalangin ng tama, Panginoon. Tangalangin po namin para sa lahat ng aming mga OFWs and their respective entire families and households, Panginoon, ang iyo pong kalinga at kalinga sa lahat ng iyong minamahal na mga nilikha. In Jesus' name, Amen. And amen. Amen and amen. Maraming salamat, Attorney Cow, at tayo may magpapaalam na po. At magkarinigan po muli tayo bukas sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Pastor Joe Biasong. Ito naman po si Pastor Rene Bunsoy. Ito po naman si Pastor ni Kuya Kaloy Cao na nagsasabing pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre po kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan.